ang tawag dito, si JJ Suarez naman, tinatrap niya si inaano niya yung magkano ba yung ginastos mo. Dapat mali yung question mo, JJ Suarez. Dapat ang tanong mo, saan mo kinuha yung ginastos mo sa kampanya mo? That is because the point of kasi ang point kasi ni Leandro Leviste, yung ginagastos sa kampanya, ang gumagastos ay yung contractor. That is the structure of the argument. Ngayon, kung ako, gusto kong butasan yung sinabi ni Leviste. I will ask him, ikaw, saan mo ba kinuha yung ginastos mo? Ngayon, kasi yung ginagawa kasi niya, malaki rin naman yung ginastos mo . But si Leviste, I think, is nararattle siya sa question. I think kasi medyo siguro madalas uminom ng kape si Leandro Leviste. The structure of the argument of Leviste is hindi yung amount ang issue. Ang issue is the structure between ginastos at sinong gumastos at saan ang galing yung ginastos. Why Garjola is supporting the electoral campaign. Yun yung structure. Ngayon, kung gusto mong butasan si Leviste, tatanungin mo si Leviste, ikaw, kanina ba nanggaling yung ginastos mo? Ngayon, ngayon si Leviste, dapat Leviste own this. Hindi niya na in-explain kung magkano yung ginastos niya. Pero sinabi niya kasi, lahat ito ay nanggaling sa aking sariling bulsa. He should have built from there na, yes, nanggaling ito sa aking sariling bulsa, which is precisely what I am raising here, na yung ginastos ni XYZ ay hindi galing sa sariling bulsa, kundi nanggaling sa bulsa ng contractor, which makes my point stronger because ang issue ko ngayon is si XYZ ay ginagawa ito para makakuha siya ng kontrata sa DPA. Hindi ba naman, Bitch? Majority Leader. Yung piso para sa mga rekto. Tanggal sa pwesto si Executive Secretary Lucas Bersamin na goes for Governor Vilma Santos. Ryan Recto is now recognized. Please proceed. Good afternoon, everyone. No questions to be asked on my end. Mr. Speaker, na sinabi ay pinili ni Recto dahil siya ngayon ay Executive Secretary na may hawak ng appointments sa Malacanang. Siguro naman hindi ito alam ni Pangulong Marcos, kaya inilalahad ko din ito ngayon sa Kongreso para makita ng lahat ang koneksyon ni Recto at ni Garjola at ang epekto nito para sa buong bansa. Tatalakayin ko pa sa ibang pagkakataon ang mga anomalya sa DPWH sa Batangas. Nalulungkot ako para kay Secretary Recto at Governor Vilma Santos dahil matagal na silang nasa politika na may mga pangalang inaalagaan. At ngayon pa lalabas ang mga isyong ito. Pero mas nalulungkot ako para sa Batangas at sa ating bayan dahil sa mga ginagawa ng mga pinakamataas na opisyal gamit ang pera ng bayan. Lalo kung hindi man lang tutugunan ang mga aligasyong ito at kung hindi inaaprubahan ang pagbaba ng VAT at mga buwis sa langis o ibinibigay ang ayuda para sa lahat na nabanggit ko na sa mga nakaraang pagkakataon. Kung hindi totoo ang mga sinasabi ko ngayon, hindi dapat tahimik si Secretary Recto at Governor Vilma tungkol sa umano'y korupsyon sa DPWH sa Batangas at ang mga aligasyon kay Kong Garjola na tinawagan ng ICI na binuo ng gobyernong ito bilang isa. In fairness, si Garjola pala gustong kasuhan na ng ICI . Last year pa, gusto na ng kasuhan si Garjola ng ICI. So, pagkatapos, I think yun yung, yun yung telling dun sa pinakita ni Leviste na closeness ni Ralph Recto at saka ni Garjola. Bakit sila close associate pagkatapos, at the same time, si Garjola ay maraming project. Binalita ng bilyonaryo, umamin si former Senate President siya ang nagpa-survey. Kaya naman pala. Sa mga pinakamalaking kontraktor ng DPWH sa Kongreso, mabuti kung ipaliwanag nila kung totoo bang malaki ang ginastos ni Garjola para sa kanilang kampanya
At ano ang kapalit? At kung si Garjola ay kaibigan lang ba o funder din? At kung Majority Leader. Ayan, sorry inusog ko na. Mr. Speaker. Mr. Speaker. I can now take questions. Thank you. Mr. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker, we'd like to recognize the representative of Lipa, Congressman Ryan Recto. The Honorable Ryan Recto is now recognized. Please proceed. Good afternoon, everyone. No questions to be asked on my end. Mr. Speaker, I would just like to make a manifestation to set the record straight regarding the issues raised by my fellow representative from Batangas on the alleged issues that were narrated. First, while this representation recognizes the importance of legislative oversight, I believe that it is equally important that information shared in this plenary is accurately based on facts, not assumptions, not insinuations, and certainly not on incomplete information. Hindi po dapat ginagamit ang plenaryong ito upang lahat ng mga haka-haka o paratang na walang sapat na basehan. On the alleged ties between Congressman Edwin Gadiola and Executive Secretary Ralph Recto, their association is purely professional, as Congressman Gadiola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batanggenyo. There are no personal interests involved, but only a shared commitment to fulfill their duties to their constituents. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Congressman De Viste na mayroon silang may mga maanomalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. This representation is not privy to the motives of my colleague from the 1st District of Batangas, but let it be known, hindi po tayo basta-basta nagpapadala sa mga inimbentong issue dahil alam po natin kung ano ang katotohanan dito. In fact, I will not stand idly by and let these so-called facts be presented as truth. Let it be a reminder that Executive Secretary Ralph Recto has served as congressman and senator for decades, representing not only Batangas, but also the broader interests of the Filipino. And same goes for Governor Vilma Santos Recto. Mr. Speaker, and to all my colleagues here and to the general public, let us just focus on the facts and let us uphold the process. And most of all, let us keep our focus on our constituents and serve them with integrity. And on the subject of that, pagdebatihan po natin yan dito sa Kongreso. It is not the job of the executive, but our job as legislators, and we're always open for that. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, may I respond? Majority Leader. Mr. Speaker, Ang naive naman nung speech ni Ryan Recto, no? Parang Bex, kapag ka sinabi mo na walang basihan, nagsabi na nga siya, 'di ba? Nagsabi na nga siya na tawag dito, parang ang defense lang niya is hindi totoo na funder si Garjola ni Vilma at saka ni Vilma at saka nung mga anak niya na tumakbo ng eleksyon. Ang sabi, the relationship is purely personal. Pero ang proof nga kasi ni Leviste is magkakasama tayo kasi ako nga sumuporta din ako sa eleksyon dun sa nanay mo 'Di ba? So parang eto na naman tayo sa facts. They cannot dodge. They immediately use stick to the facts excuse. Need pa ata ng milk ni baby boy, kulang sa sustansya ang speech. Imbestigahan nila kung talagang fake news si Leviste. Nang malaman ang tanong, bet ba nila magpa-imbestiga? Oo nga, kung totoo, I mean, hindi ba sa part ni Ryan Recto, if nagsisinungaling si Leviste, did proceed with the investigation ng flood control scandal sa Batangas involving yung si Garjola, since Batanggenyo rin naman pala siya, 'di ba? Since nag-recommend ng ICI na kasuhan si Garjola, bakit wala man lang bakit hindi offended yung mga Recto, 'di ba? Bakit hindi offended yung mga Recto, ganon? ICI na mismo na, Diyos ko po, yung ICI malangya na nga yung kanyang investigasyon, pero ang nirecommend pa nilang kasuhan si Garjola, 'di ba? May 480 billion transaction daw si Garjola according to AMLC. Talaga ba? Ano to, sinabi ng AMLC? Part ng investigation sa kanya. Oo, kasi okay. May bagong tulay dyan sa Batangas from Rosario to Lipa. Kakatapos lang, sira na agad. Nag-agree pa after si Kong Leviste and he said he agrees with Ryan Recto to have investigation. Okay, let's investigate. Okay, sige. Tingnan natin kung sino pa yung mag-interpolate. may I respond?
Mr. Speaker, I'd like to recognize the Congressman for the 1st District of Batangas, Thank you. Congressman Leandro Please Libiste. respond. Unang-una po, ako po ay nagpapasalamat kay Congressman Recto na gusto niyang talakayin ito ng mas mahaba siguro sa Kongreso. Kaya sana magkasundo-sundo lang tayo na magkaroon ng pagdinig sa Kongreso. Ipatawag natin ang iba nating mga kapwa Batanggenyo at sila ang pwedeng tumistigo tungkol sa mga kaugnayan ni na Secretary Recto at Congressman Garjola para hindi he said, she said at maglabas na ng mga resibo. Pangalawa, dagdagan ko din na hindi ko binanggit sa aking privilege speech kanina ang eleksyon sa Lipa, alang-alang sa aking kasamahan. Pero para may konteksto tayo sa talakayan nito, sinabi sa akin ng ibang mga politiko sa Lipa na ang di umano'y ginastos ni Congressman Garjola at ng mga rekto sa Lipa sa 2025 elections ay umabot pa ng 1 billion pesos kasama na ang napakataas na presyo para sa bilihan ng mga boto. Hindi ko po alam ang totoong nangyari. Pinaparating ko lang ang sinabi sa akin at medyo mataas ang figure na natanggap ko. Baka naman 300, 400, 500 million pesos lang ang ginastos sa eleksyon ng Lipa. Pero gusto ko lang tanungin kung ano man ang ginastos ni Congressman Garjola para sa mga kandidato ng V-Lucky sa lungsod ng Lipa sa 2025 elections, kung 500 million man yan, o 200 million, o 100 million, ano ang kapalit ng ginastos ni Congressman Garjola para sa mga kandidato ng V-Lucky sa lungsod ng Lipa? Don't take it from me, magpatawag tayo ng pagdinig at lahat ng mga Batanggenyo ay pwedeng sumagot sa mga testigong ito. Majority Leader. Mr. Speaker, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we'd like to recognize Deputy Speaker Garnet Garin from Iloilo. yeah, thank you very much. You're now recognized, Honorable Garin. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you very much, Majority Leader. And of course, magandang hapon sa ating colleague, the Honorable Leandro Libiste. Nakakagulat, no, Mr. Speaker, dahil nakita ko yung magandang relasyon ng mga taga Batangas. And I also believe nakakibat ng progreso ng isang probinsya ay ang pagsasama-sama ng kanilang mga lideres. Sarap si So, of course, I will not contest sarap si Paay ni Garin no habang nagsasalita. the decision that the manifestation will be responded to. Balikan lang po natin. Nagulat kasi ako dun sa mga sinasabing gastusin na umabot ng bilyon-bilyon. Did I hear the Honorable Leandro Libiste Pero right? in fairness po sa mga rekto, sa buong bansa naman bilyon-bilyon ang ginagastos ng mga tao para manalo sa mga eleksyon. At baka ang ibang mga kongresista ay pwedeng bigay din ng kanilang karanasan kung magkano ang bilihan ng mga boto sa kanilang mga probinsya. Ang itinutukoy kong punto dito ay hindi na may bilihan umano ng mga boto sa eleksyon. Pero na si Congressman Garjola ay umano ang gumastos para sa mga rekto sa Batangas. At least for a large part of their campaign, which I witnessed myself in my district. Yeah, that's why At I ang asked tanong, Mr. Speaker. Kung totoo kasi- man, kahit 1 milyong piso, ano ang kapalit ng ginastos ni Garjola para sa mga rekto? Yeah, At kaya kung may katotohanan man ba, ang sinasabi ko, nasa April 15, sa dinner na picture na nasa Facebook, kwento nila sa akin ang kanilang sistema para sa road openings, bilihan ng lupa, pagpondo gamit ng impluensya sa gobyerno, at pag-raise ng pondo para sa mga eleksyon. Kaya ako nagtanong, Mr. Speaker, distinguished colleague. Kasi ganun ba talaga ang gastusan Batangas? Matanong ko po yung ating kasamahan, magkano po ang ginastos niya sa eleksyon? Actually, mas mababa ang gastusan actually sa Batangas kaysa sa ibang mga probinsya. At kung bubuksan natin kung saan ang pinakamataas, balita ko, nasa ibang mga rehiyon ng ating bansa, hindi masyadong mataas ang Calabarzon, di ba? Kung JJ, hindi masyadong mataas sa atin sa Batangas o sa Quezon. Pero Maybe the Pero Honorable... ang punto ko ay hindi para buksan ang ginagastos ng mga politiko sa mga eleksyon. Ang punto ko ay bakit ang isang kontraktor ay gagastos para sa mga politiko. Kung election spending ang bubuksan natin, hindi tayo matatapos yung araw. Ang punto ko, bakit ang kontraktor, ang lantaran, nag-host ng mga political events para sa mga politiko sa Batangas? Mr. Speaker, would the Honorable J.J. Suarez respond? But I would continue my line of questioning after his response. Sorry. Before we continue, let's put a little order here. Huwag nating gawing free for all to, please. Ang punto ko, Honorable kung members ano of this ginagastos House. sa Quezon o sa Excuse me, Batangas, I'm addressing mas the floor, mababa sir. naman. Kasi Order. probinsya. I'm addressing the floor. Let's put a little order and let's put a little respect with our colleagues. Honorable JJ, please respond. You were called out. Yeah, thank you very much, no, Mr. Speaker. I found it a little bit offensive that all of a sudden a dear colleague of mine would call out my name during his collective and personal privilege. But nevertheless, no, insofar as my name was called and he asked me, let me just respond with a few queries of clarificatory in nature. Am I allowed, Mr. Speaker? Please proceed. Kanina po na pinakikinggan ko ang pananalita ng ating kinatawan mula sa Batangas. Binanggit niya na may mga halagang ginamit sa kampanya. Totoo po ba ito? Opo, na ang mga leaders Meron sa po ba ating distrito- tayong Yes. ebidensya na magpapatunay? Meron po bang dokumento? Meron po ba tayong hawak na anumang sinumpang salaysay na magsasabi na ganito nga po talaga ang nangyari? Unang-una po, Or ang- tayo po ba ay bumabase lamang sa mga haka-haka at kwento at text at mga Facebook okay, messages? ilang sagot po. Unang-una, sa campaign sorties, nakikita natin na may gastos. At ang punto ko ay tila si Cong Garjola ay may ginastos para sa campaign sorties ng Vilma at Lucky sa Batangas. Pangalawa, ang leaders ko sa Batangas, ayon sa aking isinalaysay, ay nakatanggap ng pera galing kay Congressman Garjola at
ito po ay para ikampanya ang Vilma at Lucky pero galing kay Congressman Garjola. At pangatlo, magpatawag lang tayo ng pagdinig sa Kongreso para ang mga ibang mga politiko sa Batangas at hindi ako ang pwedeng tumistigo tungkol dito. Mr. Speaker, Hindi naman, mga leaders naman pala ni ano yung nakatanggap yung para sa VLACI. Mga leaders, yun yung gustong ipatawag ni Lian Leviste. Teka lang tayo po ay nahalal bago 2025. Taon po ngayon ay 2026. Kung talaga pong may mga ganung nangyari, na maanomalya o questions of irregularities during the campaign, were the proper cases filed in COMELEC? Were ethics complaint filed in Congress? Why are we now standing here insinuating all sorts of illegal acts that happened in 2025 when so much time has passed? Unang-una Now I po, question, Mr. Speaker, the timing of all of this. Now I even find it a little bit offensive na pati ako babanggitin. But I'll tell you one thing, Congressman Leviste, maayos kami sa Quezon, wala kaming problema doon. ang sinasabi ko, kami, mas nagkakasundo mababa ang at gastusin sa Quezon. Walang Good. kalaban ka naman sa nakarang eleksyon di ba? Congressman Leviste, Mr. Speaker, I'm sorry. I'm supposed to be respecting Please our rules. address Mr. the speaker. Speaker, unfortunately, I do not abide by Totoo, wala ka namang kalaban doon, JJ Suarez Wala kalaban sa distrito mo. comments of the good congressman from Batangas. I think it's totally uncalled for and baseless. And in fact, it's downright hearsay for him to make such allegations. And if indeed he has factual basis in anything and everything that he is saying, there were proper forums to do the same, to act on those allegations, to make the necessary complaints. Why now? Why here? Mr. Speaker. First of all, I would like to manifest that I appreciate the help that Deputy Speaker Suarez has extended to me in my first term as a advisor and mentor. And I did not mean any disrespect earlier by mentioning that. My point was that mas mababa ang gastusin sa Quezon at Batangas at sa Calabarzon kumpara sa ibang mga rehiyon. Pero ang punto ko ay hindi ang ginagastos sa election kung hindi ang pinanggagalingan ng gastos na ito. Lalo na kapag lantaran ang kontraktor ay nasa campaign sortie at ako nga ay may personal na karanasan na si Garjola ay gumagastos para sa kampanya ni Vilma at Lucky. Mr. But in Speaker, terms of your question on why now, I would like to say that my focus has been on transparency and accountability on corruption in the DPWH and the flood control investigations. Kasi hindi sapat na i-disqualify natin ang mga kandidato na may vote buying sa mga eleksyon. Dapat kasuhan para sa pagnanakaw ang mga politiko kapag sila ay nahalal na. Kaya yun ang inuna ko, yung pananagutan sa korupsyon sa DPWH. Pero kung pwede ko pong banggitin din, ako po ay hindi sinungaling. Ayokong bulahin ng taong bayan. Lahat tayo dito sa plenary ngayon ay may kaalaman na talamak ang vote buying at umaabot sa daan-daang milyon on average at minsan bilyon-bilyon ang mga kampanya ng mga kandidato sa Pilipinas. Kaya kung sino man dito ang magtatayo at nagsasabi na kasinungalingan ang sinasabi ko na umaabot sa daan-daang milyon, at the very least ang ginagastos ng ibang mga kandidato na nandito sa plenaryo ng Kongreso ngayon, hindi ako mahihiyan na magsabi na sila ang sinungaling at ako ay nagsasabi ng totoo. Pero hindi ko balak buksan ng itong issue ngayon. Ang binubuksang issue ko ngayon ay bakit ang kontraktor ang lantarang gumagastos para sa kandidato, meron bang kapalit ang ginastos ng kontraktor na ito? Mr. Speaker. Deputy Speaker Yeah. Suarez, please One- respond and we will wrap up because One the 10 question minutes lang. has already expired. In- Please take uh, note, Majority Leader. My colleague from my neighboring province of Batangas was right when he said that mag-iba siguro yung probinsya namin. Si JJ Suarez Deputy Speaker yan. So part yan ng mga Timbuaya, barkada nila Martin. Yan yung sinabi ni Saldico na BFF niya. Si JJ Suarez, si Dong Gonzales, at saka, meron pang isa na binanggit. Ganon. Kasama sa mga BFF ni Saldico yan. Walang malaman dahil sinabi niya mas mataas ang gastusan. Magkano po bang ginastos mo sa election mo? Actually, nasa Facebook po, namimigay ako ng libreng school supplies, ng libreng bigas pag may kalamidad, ng Christmas package, lahat po yan, personal ko pong gastos pag walang eleksyon. Magkano po? Nasa Facebook po, lahat ng ginastos ko at inanunsyo ko naman na ako po ay nag-donate sa aking foundation ng 6 billion pesos para sa mga estudyante at mga typhoon victims. Di, para Ako lang po maintindihan ko, Mr. Speaker, kasi, di ba, sabi, Ako po ay hindi magkano ba ginastos niyo? dahil sinabi ko nga, sinagot ko na. It's not for ang tawag dito si JJ Suarez naman tinatrap niya si Inaano niya yung magkano ba yung ginastos mo. Oo. Dapat mali yung question mo, JJ Suarez. Dapat ang tanong mo, saan mo kinuha yung ginastos mo sa kampanya mo? That Oo. is because the point of kasi ang point kasi ni Leander Leviste, yung ginagastos sa kampanya, ang gumagastos ay yung contractor. That is the structure of the argument. Ngayon, kung ako, gusto kong butasan yung sinabi ni Leviste. Leviste. I will ask him, ikaw, saan mo ba kinuha yung ginastos mo?
Oo. Ngayon, kasi yung ginagawa kasi niya, malaki rin naman yung ginastos mo eh. But si Leviste, I think, is na ano siya, nararattle siya sa question. I think kasi medyo medyo siguro madalas uminom ng kape si Leandro Leviste. Char. Oo. Kasi Ayun. kasi dapat ang ano niyan is I'm gonna give you guys some tips para hindi kayo ma-rattle. Dapat alam mo yung structure ng argument mo. First of all, na ang structure ng argument ko ito before you turn it into a sentence. No? Look at the structure of argument first. The structure of the argument of Leviste is hindi yung amount ang issue. Ang issue is the structure between ginastos at sinong gumastos at saan ang galing yung ginastos. Why So, Garjola is supporting the electoral campaign. Oo, yun yung structure. Ngayon, kung gusto mong butasan si Leviste, tatanungin mo si Leviste, ikaw, kanina ba nanggaling yung ginastos mo? Ngayon, ngayon si Leviste, dapat Leviste own this. Hindi niya na in-explain kung magkano yung ginastos niya. Pero sinabi niya kasi, lahat ito ay nanggaling sa aking sariling bulsa. He should have built from there na, yes, nanggaling ito sa aking sariling bulsa, which is precisely what I am raising here, na yung ginastos ni Nyo. YC ay hindi galing sa sariling bulsa, kundi nanggaling sa bulsa ng contractor, which makes my point stronger because ang issue ko ngayon is si XYZ ay ginagawa ito para makakuha siya ng kontrata sa DPA. Di ba naman, Mitch? As simple as that. Pero siguro, uminom siguro ng kape masyado si Congressman Leviste, no? So I really think that JJ Suarez is derailing the argument of Leviste by questioning magkano yung ginastos mo. But that is not the issue. Hindi, kahit gumastos ang politiko ng 10 billion, if the 10 billion came from his own pocket. From non-dodgy sources, wala tayong magagawa. Gumastos siya ng 10 billion, pera naman niya, whatever. Ngayon, ang tanong, bakit ka gumastos ng 10 billion? Ano yan? Gumagastos ka lang ba ng 10 billion because sa kaibuturan ng iyong puso magsilbi sa bahay? Which, kung ako gusto ko i-derail si Leviste, gano'n ang tatanong ko. Sinabi mo, Leviste, na namigay ka, magkano yan? 6 billion? Meron siya raw transfer na 6 billion sa kanyang foundation, kung saan, yun yung ginagamit niya sa patuloy na pagbibigay niya ng tulong sa mga kapwa niya Batanggenyo. Ayun nga, pwede mo sabihin, ikaw ba, yan bang 6 billion mong transfer mo sa iyong foundation? Iyan ba sa kaibuturan ng iyong puso? Altruistic ba yan? Oo. Yan ba sa iyong kaibuturan ng puso? Or nag-transfer ka ng 6 billion sa iyong foundation dahil gusto mo magkaroon ng tax deduction because this is ganon ang mga banat, mga bakla kayo ng taon. Correct. Kung gusto mong butasan, kasi nga, kung legit yung pera, pero kung ginawa niya yung foundation in order to actually lessen yung pagbabayaran niyang tax because of it, kasi ganun yung strategy ng mga kumpanya. Yes. Di ba, yung mga kumpanya? foundation so that it becomes tax deductible. Pero up to 5% naman yun eh. Oo, pero tax deductible pa rin siya. Deductible siya. Oo. Tax deductible pa rin siya. Pero, ayun nga. So, pero mahina pa rin yun na approach. Ano naman ngayon kung tax deductible o at least may napupuntahan yung 6 billion na pera sa mga charity. Oo. Ganon. So, kumbaga, yung mga banat kay Leandro Leviste is very weak when you're and that is actually the strongest, no, yung ginagawa mo lang yan para tax deductible, etc. Di ba? Or
And J.J. Suarez is asking a question that is irrelevant to the issue. Mhm. Correct. Ayan. Tingnan natin kung may response si ano. Ako ay may foundation na nag-donate ng ako ay may So yung foundation niyo yung gumastos sa kampanya ninyo ng 6 na bilyon? Tama po ba yun? Hindi po. Ang sinasabi ko, ako ay may foundation na nagbibigay ng school supplies at bigas at So relief yung goods. foundation po niyon ay yun ang nagamit na Hindi yan paraan. ginastos sa kampanya. Kasi patuloy akong namimigay pa ng tulong After the sa aking campaign. distrito. Opo. Pero kaya ako po binubuksan ito ngayon kasi wala akong itinatago. Naka-post sa Facebook yung mga ipinamimigay ko kasi yan ay hindi kapalit ng boto. At ayaw ko na magkukunwari tayo dito bago ko pa papangalanan ng ibang mga nakatayo sa Kongreso ngayon na balita ko ay may mataas na presyo ng bilihan sa kanilang mga eleksyon na itanggi natin dito na talamak ang vote buying at mataas na spending sa mga kampanya sa Pilipinas. Ang pinupunto ko lang po ngayon ay sa mga nakalap kong impormasyon, si Garjola ang gumastos para sa mga rekto sa Batangas. Please wrap up, honorable members. Yeah, I'm Final just... response. Yeah, Mr. Speaker, thank you very much for the time. Medyo nalito lang ako. Parang ang dami na natin pinuntahan na topic, from vote buying to Yung defense ni ano, no, yung defense ni Jay, actually dito talaga sobrang irritating si JJ Suarez eh. Yung line, yung kung magtanong si JJ Suarez, yung pabobo, yung tanga-tangahan, yung nalito ako eh. Kasi unang-una, ayaw mong sabayan yung argumento. 'Di ba? Ayaw mo sabayan yung ano. Ganito, yun yung na-observe ko kay JJ Suarez. Magaling siya sa ganyan. Yung magtanga-tangahan. business associates, to May also oras to naman tayo. partnerships, and to... Mr. Speaker, can we have like 2 hours for this interpellation? My point is, Mr. Speaker, is there was a proper venue, there was a proper opportunity to take the legal recourse to address whatever concerns and allegations the good congressman. He had all of this. And I hope that we avoid grandstanding and taking opportunity at the podium and the bright lights of Congress to set aside our political interests and use the proper forums so that in such a way we can live by the rule of law and abide by the rules of Congress. Thank you very much, Mr. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker, would May like to I recognize continue my Congressman time? Terry Don of Bicol Sarok. Yeah, Well, Mr. before Speaker, we point of order, I finish believe I'm this, still since the time has interpolating. expired, the Honorable Ridon is given a few minutes. Please proceed. Mr. Speaker, point of order. I just have a point of order, Mr. Speaker. What is the point there of were order? Specific allegations. Honorable Ridon. There were specific allegations relating to other regions outside of Calabarzon that are spending so much more during their elections. I think it is not based on truth. It is not based on fact. It should be stricken off the record. I move to strike that particular section out of the record, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I believe I was interpolating and the Honorable J.J. Suarez was allowed to interject. May I proceed with my line of questioning? Lipat lang po ako dun sa... Mr. Speaker, you have to decide on a point of order. Majority Leader, there was a point of order raised by the Honorable Ridon. Just for clarification, the point of order is to delete from the records. Yes, to strike off from the record the allegation that other regions outside of Calabarzon are actually spending more than areas within Calabarzon. I think that is not based on fact. That is not based on truth. It should be stricken out of the record. That is the first point of order, Majority Mr. Leader. Speaker. Please respond to the point of order. Move to strike out, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I move to strike out the comments made earlier. Is there by any objection to Honorable the motion? Chair hears none, said motion is carried. Second point of order, Mr. Speaker. The speech by the good congressman from Batangas doesn't appear to be a speech relating to personal and collective privilege. It has branched out to matters that are outside of it. So I think even this particular speech in its entirety should be stricken off the record, Mr. Speaker. Majority Leader, there's another point of order. Mr. Speaker, I move to strike out the... Mr. Speaker, I object. There was a motion, duly objected. Duly objected. We now put the motion into a vote to strike out entirely the privileged speech of the Personal and collective. personal and collective privilege of the Honorable Libiste. All those in favor, please say aye. All those against, please say nay. Nay. The ayes have it. Said the motion is now Sorry, approved. I object. Tangina, no? Tangina. Tangina. OMG. So, OMG. Putang ina. Sobrang clown ng Congress.
Kung magiging ganito na subject to votation yung hindi yung privilege speech niya, hindi naman kasi collective and personal, so dapat stricken out of record. So tapos you're going to put it into vote? I think there's something wrong here. There's something seriously wrong here. Kasi kung ganyan, at dadaanin mo sa boto, yung speech, yung privilege speech ng congressman, kawawa yung minority. 'Di ba? Lahat ng minority na hindi ka mag-a-agree, you're going to put it in a vote, yung privilege speech ng isang congressman. Tangina. Tangina! Nakakaloka! Deprivation niya sa minority and independent. Kung gusto ninyo i-undermine yung speech, i-endorse niyo siya doon sa committee na alam niyo na hindi a-actionan yung speech niya. Dapat ganun na lang. Parang sobrang bastos nung idadaan ninyo sa vote na hindi naman kasi personal and privilege, hindi naman kasi hindi naman kasi karapat-dapat yung speech niya na yan eh. Actually, sa totoo lang, kasi yung privilege na yan ng congressman, all of them are allowed to to take the podium and utilize their space diyan sa plenaryo to say whatever that they want to say. And the latitude is actually very, very wide. Kung gusto mong magsalita dyan, gusto mong mag-thank you para dun sa, mga bato sa buhangin sa dagat ninyo, ganyan-ganyan. Kung yun yung trip ng congressman, part yun ng privilege niya. I don't think it is right to put into vote yung privilege speech ng isang congressman and decide whether or not it should be stricken off the records. Something is seriously wrong here. Ayan. Obvious si tawag dito mukhang si Baby Tambi, si Baby Boy Tambi, pangalan nito si Paulo. Ang pangalan nitong Baby Boy Tambi na to na taga La Union, putang ina nakalimutan ko. Pag hindi ka alyado, pa-delete ang speech. Yun nga eh. 'Di ba? Hindi yan pwede. Hindi yan pwede. Si Baby Boy Tambi Ortega, ayun. Putang ina. Sobrang baboy, tang ina. Saka nakakita nito. You do not agree with the speech, you want it deleted. 'Di ba? If you want to undermine, since marami naman kayo, I think you give it to the committee na alam niyo na hindi a-actionan yung privilege speech niya. 'Di ba? Ganun na lang yung gawin ninyo, but do not deprive the person of his time to use his privilege. Kaya nga privilege eh. Miss Joey, pinatanggal nila sa record para hindi maging resource in the next sessions. Tangina, this is embarrassing. We have a roll call vote. Mr. Speaker, I move to suspend session. Session suspended. Wala, nag-rule na. Nabang ko na eh. Tangina! Paano nila ni-resolve to? Engage in any vote buying in any elections. Cannot be documented. Pero ibalik po natin. Mr. Speaker, pasensya na po. Session is resumed. Majority Leader. Ayan. Mr. Speaker, may I make a manifestation to clarify what I previously said? Majority Leader. Mr. Speaker, I would like to recognize the Honorable Janet Garin for the first district of Iloilo. The Honorable Deputy Speaker Janet Garin is now recognized. Thank you very much, Mr. Speaker. Kanina po ay narinig natin ang motion ni Honorable Terry Ridon moving that the speech of the Honorable Levi Esteve is stricken out of the records because it's not a matter of personal and collective privilege. May I appeal to the Honorable Terry Ridon that his motion be instead amended to a motion to delete the statements made by the Honorable Leviste attributing to statements not being backed up by evidence. Ayan, okay. Alleging Okay. that the campaign, the They governor... tried to modify it because
what they did initially is just so wrong. It is just so undemocratic. Matang ina. So disrespectful. And I think si Paulo Ortega, kahit siya hindi niya alam gagawin niya eh. Nung parang put into vote, sige, put into vote ko na lang to. Si Paulo Ortega, may tanga-tanga rin yan eh. Parang, Diyos ko. Anyway, so, pinapamodify nila. So, part ng privilege speech ni Leviste ang gusto nilang ipatanggal. Correcto? Mr. Speaker. And other members of Mr. the party were financed by another party list congressman. And all other allegations that cannot be backed up by documents and evidence. Mr. And this is still wrong. Okay? Mga putang ina ninyo, nung si Ace Barbers, nag-privilege speech niya sa noong December 2024 para dun sa mga Pogo paid vloggers, mga putang ina nyo, Garin, ikaw, putang ina mo ka, wala namang ebidensya si Ace Barbers Ace Barbers noon. Tinuloy niyo yung hearing, wala, may ebidensya ba si Ace Barbers noon? Nung pinatawag kami sa TRICOM? May nagpa-delete ba ng speech ni Ace Barbers noon? O ngayon, ipa-delete nyo kasi wala naman siya lang, nag-hearing ka, wala naman kayo nakuha isang ebidensya. Na sinabi nyo, yung mga China paid vloggers, narco vloggers, and things like that. Pagkatapos, pinatawag kami ni Ace Barbers. Ano yung napatunayan ni Ace Barbers doon? Hiniyaan nyo kami, mga putang ina ninyo, wala kayong ebidensya noon? Diyos me, tang-inang kakapal lang mukha nito mga buwayang to, Diyos ko. Grabe, tang-ina. Ask pa sila ng evidence pero marinig mo sa side ni Kong Marcoleta ang sabi, Sus Mariosep, bakit may evidence kaya ang privilege speech? Di kailangan attach ng evidence, nakakagalit. Yeah! Nag-react pala si Kong Marcoleta dito. Putang ina nitong Garin na to, Diyos ko. Ba't kasi inelekto sa distrito niya? Speaker. Is there any objection? Mr. Speaker, may I give a response before a vote is made Is on there that? any objection? I There was object. a motion. I Is there any object. objection? I object. The chair hears I none. object. I object. Objection. Let's put it in Congressman the vote. Garjola gave money to All leaders of those my in district favor for Vilma of and the Lucky. motion of the Honorable Garin, please say aye. Batangas All those against? Objection. Motion is now carried. O, ba't sumisigaw si Garin? Ba't siya, hay, ba't siya gumaganon? Honorable Majority Leader. May I proceed with my interpellation? Hoy, ito si Garin, putang ina mo Garin. Mr. Speaker. Objection, Mr. Speaker. Majority Leader. Majority Leader. Privilege speech po yan. Bakit kailangan i-attach yung ebidensya agad? Seryoso. Majority Leader. Si Paulo Mr. Speaker, Marcoleta. session suspended. Session suspended. Nagkakagulo sila. Kasi alam nila mali yung ginawa Session nila is eh. resumed. Majority Leader. Oh my God! Mr. Speaker, we'd like to recognize Congressman Terry Ridon of Bicol for Party List. The Honorable Ridon is now recognized. Batangas. Majority Leader. Majority Leader. The Honorable Ridon is now recognized. Please proceed. No, we will defer to the next interpolator, Mr. Speaker. Can you please repeat, sir? We will defer to Deputy Speaker Garin. Okay, the Honorable Janet Garin will have to continue since she was interrupted during the first sequence of her interpellations. Please proceed, Ma'am DS Garin. Thank you very much, Mr. Speaker. Sa atin, of course, kagalang-galang na kulig. Sana hindi mo masamain yung motion. Mr. Speaker, just to clarify, hindi ko po kinukontra. In fact, I'm a very good friend of the Honorable Leviste. But the only reason that I had to amend the motion of the Honorable Ridon is that meron po tayong proseso. And it's for the best interest of the Honorable Leviste to file a case, produce the evidence, rather than taking the rostrum and making allegations that cannot be documented. Pero ibalik po natin. Mr. Speaker, pasensya na po kung Lian, meron po ba kayong away na politika sa Batangas? Or kayo po ay magkakasama? Actually, ma'am, yung meeting ko with Congressman Garjola and Secretary Recto on April 15 or 16, as per my Facebook post, was for them to ask for my help for the campaign of Vilma and Lucky. Yeah, I'm After sorry, which, Mr. Speaker, what year po? April? 2025, So this was before? para tulungan ko sila para sa 2025 elections. Dahil ang panalo ni Vilma kay Mike Rivera ay 7+% lamang. At nanalo siya sa aking distrito at natalo pa nga siya sa ibang mga distrito. Kaya pwede kong sabihin, kaya siya nanalo dahil sa panalo niya sa aking distrito. Ako po ay may 75% ng boto, siya ay nakakuha ng 42% ng boto. Pero yung siguro relasyon namin ay naging fractured dahil baka feeling threatened
siguro, just my speculation, and sorry to delve into speculation, sila pagkatapos ng eleksyon. At ang isang halimbawa nito ay noong April 24, bumisita si Pangulong Marcos para sa bawat barangay makikinabang sa Batangas at may 84 barangays na hindi binigyan ng kanilang 200,000 pesos. Matanong ko po, Mr. Speaker, 84 lang po ba ang hindi nakatanggap sa Batangas? Kasi dito sa records ko, lumalabas na 95. Yung sa ibang distrito, hindi ko na po alam. Pero yung 84 na to ay lahat ng barangays sa dalawang bayan na nagsasabi, nag-submit sila, meron din kaming screenshots ng kanilang group chat na in-acknowledge na nag-submit sila, pero gumawa ng bagong group chat ang Liga ng Barangays ng Batangas na hiwalay sa dalawang bayan na to at sinabi daw na para lang sa mga bayan na ito ang bigayan. At sinabi sa kanila na ang Office of the Provincial Governor ay magdedesisyon kailan ibibigay yung 200,000 pesos sa mga barangays na ito. Yeah. Balikan ko lang po yan, Mr. Speaker, distinguished colleague. Honorable Leandro Viste, ito bang 200,000 sa bawat barangay? Ang sinasabi mo ba ay merong piling barangay at hindi lahat ang binibigyan? 110% base sa mga inilabas na naming ebidensya at mabuti kong magpatawag ng pagdinig ang Kongreso para hindi lang he said, she said, para magkaalaman na tayo kung anong totoo. Kasi Mr. Actually, sa totoo lang kasi ang inaano nila dito sa Batangas lang nangyayari to eh. No, this kind of situation happens to all places here in the Philippines. Yung kapag ka hindi ka kaalyado, hindi ka bibigyan ng ayuda. Ay, mga taga San Jose del Monte dyan, sige nga, kaway-kaway kayo dyan. Totoo naman yan eh. Yung nangyari sa Batangas, it just so happen na si Leandro, meron siyang, nakulate niya yung mga ebidensya, nakausap niya yung mga barangay captains. Pero umamin kayo, yung mga barangay captains nga, Diyos ko po naman, kahit nga sa amin, yung mga barangay captains sa amin, sinasabi na, wala, kailangan, bati-bati ka dun sa mayor at saka sa congressman kasi otherwise, di ka bibigyan yan. Totoo ba yan o hindi? Pagkatapos magbubulag-bulagan yung Congress na hindi nangyayari yung ganitong bagay. Diyos ko, umamin kayo. Kayong mga politiko na matataas yung mga posisyon at mga alam niyo yung mga barangay captain, pag di nyo kasundo, hindi nyo binibigyan. Ayan, taga San Jose del Monte po ako. Asan yung taga dito? Ayuda ni Ate Rida, sabi ni Lejak. Ayan. O, di ba? Yung mga barangay captain nyo sa mga lugar ninyo, sa mga lugar natin, di ba kailangan bati-bati sila with Rida para kailangan suportahan sa election, otherwise di makakatikim ng ayuda. Di ba? Sabi ni Malu de Mesa, "Hi Joey, I'm asleep but can't help react to this because I heard Lian Liviste kanina. I was so disgusted and disappointed with their reaction. He's a smart kid, I know, cause schoolmate of my child." Oh, okay. Kaya barangay captain ang nililigawan pag election eh. Kalakaran. Correct! Yan din mismo ginawa ng admin. Pag di ka alyado, walang budget. How much more sa mga provinces? Kasi sa probinsya namin sa Davao Oriental, common yan. Pag magsalita ka against them, lagot ka. Exactly! Eh ngayon, kaya pinagtutulungan si Liviste kasi very fundamental yung problema na nilalatag ni Liviste eh. Very, very simple, very, very fundamental, and it is something that is felt by everyone. Sa totoo lang sa true lang. Ganon. Ngayon lang kasi nagkaroon ng shape and form to eh. Tagal-tagal na nangyayari nito pero ngayon lang nagkaroon ng shape and form to. Mr. Speaker, distinguished colleague, ako po ay tubong Leyte. At doon nga po sa Tacloban City, merong mga hindi nabigyan, hindi dahil sa politika, no? Kundi dahil hindi sila nakasubmit ng mga dokumento. At totoo po ba, Mr. Speaker, distinguished colleague, na merong ibang mga barangay na walang dalang resibo? Ang tanong ko, Mr. Speaker, kapag walang resibo po ba, pwedeng mabigyan ng ating DILG or DOF or whatever agency is tasked with that? May I respond, Madam Speaker? Nasa Facebook page ko po yung screenshots ng group chat na nagsasabi na hindi kasali itong dalawang barangays. At sila po ay nag-submit, meron din naman pong group chat na nagsasabi na nakapag-submit sila. Kaya base po sa matibay na ebidensya at ayon sa kanilang testimonya, sinabi sa kanila ng Office of the Provincial Governor na hindi talaga sila kasama. Kaya para you don't just take it from me, magpatawag na lang ng pagdinig ang Kongreso tungkol sa bagay na ito. Mr. Speaker, distinguished colleague, kanina kasi narinig ko lang yung 6 billion at tila nakakaingit yung foundation ni Congressman Lian. Yung foundation niyo po ay namimigay ng tulong at ang 6 billion ay nanggaling po sa inyo. Opo, at wala pong contractor na nagbibigay sa akin ng suporta para sa eleksyon. You Yun ang have punto 1 ko. minute, honorable members. Please wrap up. So, Mr. Speaker, may I reiterate, ang 6 billion po ay donasyon nyo. In cash and shares at hindi ko po natapos pa ang aking bigayan. Tuloy-tuloy ang libreng serbisyo medikal. Nakaraang linggo, nagbigay po tayo ng libreng serbisyo medikal sa medical mission sa aking distrito.
Meron din tayong relief goods na inihahanda para sa darating na typhoon season. At kahit walang eleksyon, natutuwa lang ako na mamigay ng pera na alam ko ay galing sa malinis na panggagalingan. At kapag sinabi niyo pong malinis na pinanggagalingan, saan po ito nanggaling, Honorable Yang? Binenta ko ang share sa aking kumpanya at ako po ay may business career na nasa public record at Ano pong kumpanya ito, Mr. Speaker? yung SP New Energy Corporation na binenta ko sa Meralco na lahat po ay nasa public record. At dito po Madam nanggaling. Deputy Speaker, I believe we have exhausted too much time in Yes, this topic. thank you very much. Please wrap Pero Yes, nananawagan last din ako na question. gumawa ng pagdinig Last ng Kongreso question, tungkol sa Mr. tabong Speaker. yaman ng ibang Majority mga Leader. kongresista. Dahil ako ay hindi Mr. nagtatago ng Speaker, aking mga the time allotted for Pero ang Representative pagpapalisa Eliste has dito, already expired. Yeah. I move to refer the speech, including the manifestations and interpellations, to the Committee on Rules. There's a motion to refer the privileged speech to the Committee on Rules. Any objection? There hears none. Motion is approved. Majority Leader, I move to suspend session. session suspended. I don't think they can I don't think they can strike off the record the privileged speech of Lian Leviste. Hindi sila nag-rule, 'di ba? Ni-refer nila sa records yung privileged speech. Ayun. Why Committee on Rules? I do not know. Usually pagka wala hindi nila action ng Committee on Rules eh. Ganon. Kasi kung gusto nilang aksyonan yan, ire-refer nila yan sa Committee on Public Accountability and Good Governance and Public Accountability. Doon nila yan ire-refer. Or maybe do sa Committee on Election, joint committee, ganon. Ayun. So, yarn. Tangina, no? Grabe. Bakit parang si Conlian na yung iimbestigahan? Kadiri ang no? Sobrang kadiri na talaga yung House of Representatives. Putang ina. Sobrang kadiri. Tarantang-taranta si Cheese. Si Charis. Oo nga, pumunta si Charis eh. Ayan si Charis eh, oh. Andito na si Charis eh. Pero hindi na, magsasalita si Charis dyan. Magsasalita ba siya? After? Talaga? Session is resumed. Majority Leader, Mr. Speaker, I would like to recognize Representative Laila De Lima. Thank you, Mr. the Speaker. Honorable De Lima is recognized. Yes, I know that there is a pending motion about referring the matter already to the proper committee or terminating the period of terminating the privileged speech of Representative Leandro Leviste. Now, but this is an important parliamentary inquiry, because for clarity. Yes, we heard the motion of Representative Derin on the deletion or striking out of those portions or parts of the privileged speech without basis. I am very interested as to exactly are those, specifically, because during the break, during the suspension, this representation approached Representative Leviste, and I was asking him about his claim, the general claim, that everybody in this hall has engaged in vote buying. So I was telling him, can you please withdraw that particular portion because we find it offensive. For the record, this representation does not engage in any vote buying in any elections, including the last elections of 2025. And I remember Representative Leviste saying that he is willing to withdraw that particular portion. So may we ask Representative Leviste, in fact, that is the case, that he has withdrawn, that he is withdrawing that portion because it has no basis, it has no evidence, it's purely speculative, it's offensive, it's unfair to everybody here in this hall. Can we have the answer, please? Because that is a Request the parliamentary Majority Leader inquiry. to respond. Mr. Speaker, while we appreciate the sentiments of the Honorable Laila De Lima, I believe part of what she was espousing with regards to the contents of the speech was already part of the motion that be stricken off. Was already part of the motion in which parts of the speech be stricken off in which there was no basis, fact, or evidence. I understand, Mr. Speaker and Mr. Majority Leader, but we would want it from the mouth himself of Representative Leviste about that withdrawal. Majority Leader. Attack na to. Well, kung normal to na parliamentary kineso, hindi dapat to i-allow ni Paulo Ortega eh. 'Di ba? But ito yung grandstanding. Sinabi na nga ni Sandro part na nga yun sa pinadelete. Hindi, kailangan gusto ko galing sa bibig niya. Ito na yung grandstanding. Aside from the fact na tapos na yung interpellation. Wala na, dapat hindi na. Yes, Daniel. This display is it's a disgusting display. Yan makikita mo. Uni-pink na talaga. Tignan mo. Uni-pink na talaga. Oh. I thought these liberals, they're all about accountability, empowering youth, my young voices to speak out against corruption. They're now protecting yung institutional. Then they're in denial about yung mga institutional corruption nangyayari, yung vote buying. Linis-linisan pa to, excuse me. True.
True. Ayun. Sas, you wanted to say something? Wala, naloloka lang ako, Laila. Kasi si auntie mo, no? Hindi! Gusto ko marinig sa bibig niya! Tangin, sarap si Pai talaga. Parang, Oror, tangina mo! Kailangan sa bibig niya manggaling to. Hindi mo pwede na tayo-tayo lang. Dapat sa bibig ni Leandro Leviste. Si Sandro, sinabi na si Sandro. Hindi, actually, yung sinasabi mo, kasama na yun. Kasama na yun sa strict off the record. Ayaw pa rin. Hindi Ano gusto yan? ko marinig sa bibig. Rin na. Meltdown si Akla. Diyos ko. Mr. It's not Speaker, just striking out. It's in fact withdrawal on his part. that being the case, Mr. Speaker, I move to recognize the Honorable Levise. Thank you, The Mr. Honorable Speaker. Visa is now recognized. First, I would like to clarify that I meant that there are some, but not all. And there are many members of Congress who do not violate election laws. So please do not consider that I said that all. And I definitely withdraw that there are... Mr. Speaker, the request of this representation is that it's with respect to the withdrawal. No need for any explanation. Is he withdrawing? Yes, but I think also portion of for, the speech. for the benefit of the Majority people who are Leader. listening, Mr. Speaker, I Majority Leader, believe that order. party lists Doesn't need not Majority explanation. Leader. not buy votes for the most part. And Mr. that, there Speaker. are many districts in this country where you also don't buy votes, but there are some that do. Majority Leader. Some, yes, not all. Mr. Speaker, Yes. given the withdrawal, I move, or I would like to repeat the motion that we refer the question of collective and personal privilege to the Honorable Leviste, to the Committee on Rules, as well as its interpolation. The floor I has so move. decided already and was referred to the Committee on Rules. Majority Leader, Mr. Speaker, I move to suspend session. session suspended. This is really a unipink display. Yeah. This is a unipink display. It's disgusting. It's disgusting. Disgusting, putang ina. Actually, hindi ko alam tong part na to. Hindi ko na kasi napanood tong part na to. May mga nagko-comment lang kasi na panoorin mo yung kasi grabe yung sagutan, kineso. Bakit parang walang ibang nagsasalita, puro mga sindikato lang nakahawak ng mic? Paulo Marcoleta said something. Nagtayo pala si Paulo Marcoleta. Yung pala yung sa comment kanina. Yung sinabi ni Paulo Marcoleta na privilege speech to, hindi kailangan ng evidence dito. Tapos ang putang inang Session garin. resumed. Majority Leader, Ang putang inang garin, talagang mega tapos na yata to, no? Speaker, I move to proceed with the consideration of approval of bills under third reading. Wala na, nag-move on na sila ng topic. Tapos na.